Ano ang pinagkaiba ng kultura nung ikaw ay nakabata pa at sa panahon ngayon? Yung pinagkaiba ng kultura noon sa ngayon, una is sa wika. Marami na kasing nausong wika ngayon. Then, halimbawa, may influencer na sinabi yung salitang yon, which is then gagayahin na ng iba hanggang sa kumalat na. Or merong dalawang salita na pinagsasama, which is pwede siyang ambilis niya mag-trending. Lalo na sa mga, yun yan, kapag influencer yung gumamit. Sa ano naman, sa singing and music, marami din nauso ngayon na nagko-combine sila ng mga genres. Then, sa pagkain, marami na ding bagong nauusong pagkain ngayon, marami silang marami natutuklasan na pwede pala yung ganito, ganyan. Dalawang magkasalungat na putahe. Then, pag pinagsama is, which is okay naman. Then, yung iba naman is binabawasan nila. Yung mga dating pagkain na meron, binabawasan nila. Halimbawa, sa putong bumbong. Yung putong bumbong is, yun lang yon, yung mismong kulay violet na merong nyog, tsaka margarine. Ngayon, nilagyan nila ng keso, ng gatas, may leche plan pa, or ube. Ganun na ngayon. Ano ang pinagkaiba ng produkto noong ikaw ay nakababata pa at sa panahon ngayon? Okay, sa produkto, medyo, dati kasi, hindi pa masyado uso yung Shopee, at saka Lazada, yung mga Black App. Ngayon, is super talamak niya na, then nadadagdag na yung iba, yung mga Temu, ganun. Noon kasi, more on, kung mamimili ka, lalo na kunwari Pasko, pasukan, uniform, mga gamit ng mga bata, school supplies, or summer, bibili ka ng beachwears, swimsuits, or rash guards. Lahat yon is either pupunta ka sa mall or pupunta ka sa mga plaza or sa mga tiangge para makamura ka. Tsaka mas maganda kasi makikita mo siya ng physical. Yun yung nung kabataan ko, kapag sa produkto, pupunta ka talaga sa physical store. Noon yon. Ngayon, mas talamak na yung online shopping. Yung makikita mo na siya online, merong ipapakita na rin dun yung sizes, and then ang kagandahan is yung mga reviews. Yung reviews, doon mo makikita yung mga taong gumamit at bumili na rin ng mga product na yun, which is pwede mo magamit, tsaka mapakampante yung loob mo na effective yung product or maganda yung kalidad ng product, matibay ba siya o maganda, kung marupok ba siya o hindi. Unlike noon na, yun din yung pagkakaiba nun. Unlike noon, kung ano yung makita ko, yun na yun. Hindi ko pa alam kung kinabukasan o sa susunod na linggo o buwan, okay pa siya. Unlike sa mga reviews na marami nang makikita mo yung mga reviews na bumili na. Ano ang pinagkaiba ng media noong ikaw ay nakababata pa at sa panahon ngayon? Okay, ang pagkakaiba noon, kasi nung nag-aaral pa ako, nung kabataan ko, ay Google ang ginagamit ko para mag-search ng mga bagay-bagay na kailangan kong malaman. Kasama na rin doon yung books, syempre, tsaka yung Brainly app. Ngayon kasi, mas madali na. Meron na kasing ChatGPT, CC, Meta AI, marami na AI, Gemini, and whatsoever. Tsaka ang dami ring mga platforms na nakakapag-generate na din ng mga images and also videos na parang akala mo is totoo talaga siyang nangyayari, which is edit lang naman and AI generated siya. So, ang masasabi ko is mas advanced naman kasi talaga ngayon. Kaso nga lang, the more na nag-a-advance, the more na mas tumatalino yung computer, mas marami siyang nagagawa is medyo nakakasama siya totally. Kasi mas pwede siyang magamit pang scams, pwede siyang magamit sa mga masasamang bagay.